Ang The Red Shoes, isang kwento ng tapang, pagmamahal at mahiwagang kapangyarihan sa loob natin. Minsan ay may isang batang babae na nagngangalang Karen at may tinatagong sikreto. Hindi ito basta-bastang sikreto. Nakatago ito sa isang pares ng pulang sapatos na iniwan ng kanyang yumaong ina. Pero ang mga sapatos na iyon ay hindi pangkaraniwan. Ngayong gabi, matutuklasan natin kung bakit labis na kinatatakutan ng kanyang malupit na madrasta ang mga pulang sapatos at kung paano nagbago ang buhay ni Karen magpakailanman. Si Karen ay nakatira sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok. Pagkatapos pumanaw ng kanyang ina, muling nag-asawa ang kanyang ama sa isang babae na ang pangalan ay Aling Petra na may 2 anak na sina Rosa at Maria. Laging nakaayos at nakasuot ng magaganda at makukulay na damit sina Rosa at Maria. Si Karen naman araw-araw na suot ang iisang kupas na asul na damit at nagsisilbing kanilang katulong. Siya ang nagluluto. Siya ang naglalaba ng mga damit ng kanyang mga stepsister. Siya ang naglilinis ng buong bahay habang sina Rosa at Maria ay naglalaro lamang. Isang araw, natagpuan ni Aling Petra ang kahong kinalalagyan ng pulang sapatos. "Ano yan?" tanong niya ng puno ng hinala. "Ibinigay po ito ni Mama," sagot ni Karen habang mahigpit na niyayakap ang kahon. May kung anong bagay sa mga sapatos ang nagpatalon ng kaba kay Aling Petra. May kakaiba, halos nakakatakot tungkol sa mga ito. Simula noon, ipinagbawal ni Petra na buksan ni Karen ang kahon. At tuwing sinusubukan niyang pumasok sa silid ni Karen, may isang hindi nakikitang puwersa ang humahadlang sa kanya. Dumating ang araw ng piyesta sa baryo. Lahat ay pupunta sa simbahan at sa plaza para sa pagdiriwang. "Karen, dito ka lang," utos ni Aling Petra. "Kailangan mong buhati ng 3 sako ng bigas, mag-igib ng 10 timba ng tubig at linisin ang buong bahay. Kapag hindi ka natapos, bago kami bumalik, wala kang hapunan." Umalis sina Petra, Rosa at Maria na magagara ang suot at nakangiti habang naglalakad. Naiwan si Karen na umiiyak mag-isa sa kusina. Tiningnan niya ang marurumi niyang damit, ang kanyang mga kamay na puno ng pasa at sugat at naalala ang mga salita ng kanyang ina. "Anak ko, tuwing nagiging napakahirap ang buhay, isuot mo ang mga sapatos na ito at tandaan mong palagi akong nasa iyong tabi." Kinuha niya ang kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan niya ito at sa unang pagkakataon, isinuot ang pulang sapatos. Bigla, boom, kumislap ng maliwanag ang mga sapatos at pagkatapos ay gumalaw ng mag-isa. Dinala ng kanyang mga paa ang kanyang sarili sa mga sako ng bigas at sa loob lamang ng ilang minuto naiangat niya ang lahat. Naglakad siya papunta sa balon at ang mga timba ng tubig ay kusang umangat. Naglakad siya sa paligid ng bahay at kusang naglinis ang lahat. Ngunit hindi pa tapos ang mahika. Nang tumayo si Karen sa harap ng salamin, ang kanyang maruruming damit ay nagbago into isang napakagandang kasuotan. Nagliwanag ang kanyang mukha na tila may sariling sinag. "Pumunta ka sa piyesta, Karen." Bulong ng isang pamilyar na tinig. Tinig ng kanyang ina. "Mag-enjoy ka. Karapat-dapat kang magningning." Naglakad si Karen papunta sa plaza. Napatitig ang lahat sa kanya. Siya ang pinakamagandang dalaga roon. Nakita siya ng kanyang mga stepsister, ngunit hindi siya nakilala. Nakita rin siya ng kanyang ama at ngumiti. May kung anong pamilyar sa dalagang iyon. Napansin din siya ni Aling Petra. Pagsapit ng hating gabi, tumakbo pa uwi si Karen. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nalaglag ang isa sa kanyang pulang sapatos sa mga hagdan ng simbahan. Pagdating niya sa bahay, naglaho ang mahika. Muli siyang bumalik sa dati niyang anyo. Ngunit hawak-hawak pa rin niya ang natitirang sapatos. Kinabukasan, biglang sumugod si Aling Petra sa kwarto ni Karen. Nakita niya ang pulang sapatos.
Ikaw, sigaw niya. Ikaw ang dalagang yun kagabi. Sinubukan niyang agawin ang sapatos ngunit ZZZZAP, isang kuryenteng enerhiya ang tumama sa kanyang kamay. Mag-isa na bumukas ang kahon at narinig ni Karen ang tinig ng kanyang ina. Petra, tama na yan. Hindi katulong ang anak ko. Karapat dapat siyang mahalin at igalang. Kung hindi mo siya kayang tratuhing parang sarili mong anak, umalis ka sa bahay na ito. Nanginig sa takot si Aling Petra. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Karen, nakita niya ang kabaitan. Kabaitang hindi niya kailanman naipakita. Napaluhod siya. Patawad, iyak niya. Patawad, Karen. Simula noong araw na iyon, nagbago si Aling Petra. Hindi agad-agad, ngunit unti-unti natutunan niyang tratuhin si Karen bilang tunay na anak. At ang pulang sapatos, nanatili sila sa loob ng kahon. Hindi na kinailangan ni Karen ang mahika ng mga sapatos. Dahil sa wakas, pinarangalan na siya ng lahat ng pagmamahal at paggalang na karapat-dapat sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o mahika. Matatagpuan ito sa pag-ibig, paggalang at kabutihan. At tandaan, kahit gaano kahirap ang buhay, may mahika sa loob mo. Hindi mo kailangan ng pulang sapatos para maging mahalaga. Mahalaga ka dahil ikaw ay ikaw.